Buenos dias, damas y caballeros. Today, we are going to discuss this effect sa social media na tinatawag natin na echo chamber effect. Ito yung epekto ng algorithm or yung mga gumagalaw ng mga apps o mga bots sa social media na kung saan nilalagay niya sa inbox nyo yung mga balita, yung mga interest nyo. For example, interesado kayo sa motoring, makikita nyo puro motoring ang lumalabas sa social media nyo, sa feed nyo, sa news feed. For example, interesado kayo sa international news, so puro mga CNN, Al Jazeera, BBC News ang ilalagay niya, i-display niya sa inbox. So in short, ibibigay sa iyo, ipipresenta sa iyo, ilalagay sa inbox nyo na ni YouTube o ni Facebook o ano pa man social media site. Ilalagay niya yung mga topic na interesado sa iyo or interested ka. So this also applies to politics, na kung saan, kung for example interesado ka sa mga news favorable lahat kay former President Duterte, yun ang ilalagay niya. Kung interesado rin kayo sa mga news na favorable lang kay President Bongbong Marcos at puro atake kay Duterte, yan rin ang ilalagay niya. So yan ang ibig sabihin ng social media echo chamber. Ine-echo lang niya yung gusto mo. But this is very dangerous to democracy. This is very dangerous to critical thinking. This is very dangerous sa mga tao na ginagawang puon, yung mga politicians. At this is very dangerous sa mga tao na mga bobotante. In short, nakakontribute ito sa mga tao nagiging bobotante. Dahil yun lang ang mga news na gusto nila ang pinapanood nila. That is why very important na meron kayong channel like the Vlogcaster channel na nagbibigay sa inyo ng neutral news, nagbibigay sa inyo ng independent news para hindi kayo maging biktima ng echo chamber. Sinasabi ko to kasi siyempre, katatapos ko lang ginawa kanina yung vlog about paano mali na feed, nabigyan si President Bongbong Marcos ng fake news dahil palpak yung mga Presidential Communication Office niya, officers niya, advisors niya. Hinayaan siya. I'm sure kinonsulta niya kasi sila ang gumawa ng video Silang nag-set up ng video. Hindi naman marunong si Presidente mag-vlogging Isineset up pa yan ng Presidential Communication Office staff. So sana pinayuhan nila si Presidente na, Mr. President, napakanipis yung balita, napakanipis yung informasyon. Okay lang ba DFA muna ipasalita natin? Gawa namin ang video sa Secretary of the Department of Foreign Affairs, and then siya mag-anunsyo yan Friday night, and then bukas na kayo, Mr. President, or makalawa kung Sunday na lang or Monday, padala nyo muna ng tao doon, kumuha ng tamang impormasyon, kompletong impormasyon. At maganda kung nakausap na nila si Saldico o nakausap na nila yung mga opisyalis doon. So hindi
Hindi nila pinayuhan si Presidente gawin yan. Kumbaga, isinalang nila si Presidente sa alanganin. Ha? They threw the President before the howling tiger. Ha? They set him loose in the wild forest. Ngayon, he is being eaten up by his critics, lalo na si Harry Roque, na obviously nakakuha ng tamang impormasyon. Siguro sa ilan ambassadors dyan sa mga lugar na yan, bakit si Harry Roque nakakuha ng tamang impormasyon, si Presidente hindi? So nung binalita natin yan, ang dami nagalit sa atin ng mga supporters ni President Bongbong Marcos. So yan na, kaya naalala ko itong echo chamber effect. Yan ang danger sa demokrasya natin, na yung mga tao kahit matalino nagiging bobo kasi sarado yung mata nila kahit nakikita na nila. Di ba, unang vlog natin dito, sinasabotahe si Presidente ng mga embassy officials niya. At ito na nga ang nangyari. Talagang isinubo siya sa kontrobersya. Ito na nga, ito na. It already happened na napasubo talaga siya dito sa issue ng ngayon. Kahit pa paano, whenever he makes a statement, magdadalawang isip ng mga tao kung paniwalaan siya. So ito na nga ang problema. So in the face of this very clear mistake, kung hindi pa bubuksan nyo yung pag-iisip nyo at magalit kayo sa mga nagsasabi ng totoo or mga critical thinking vloggers o hindi bayaran na vlogger tulad ni Vlogcaster, malalagay kayo doon sa sinasabi natin echo chamber effect. Yung gusto ko lang mabasa, mapanood or mapakinggan yung mga everything good about the president. Yun lang, idol ko yan, ganun. So magiging bobo ka talaga kahit matalino ka, magiging bobo ka talaga kasi you are trapped in the echo chamber effect. Sinasabi ko to kasi syempre nakakasayang dahil while ibang mga vlogger bumubulusok yung growth ng channel nila, tayo parang atras abante. Kung marami tayo mga vlogs critical sa mga Duterte, tumataas yung numero natin. Pagkatapos itong series of vlogs natin ukol dito sa mali ni Presidente sa Czech Republic sa issue ni Saldico, yun marami naman nag-unlike, although mas marami pa rin nagla-like, pero parang laban bawi lang eh. So kumbaga kung ako ang vlogger ng habol ko lang yung views at subscribers at syempre bayad bayad sa, let's say, dito sa mga Marcoses, sa social media team nila, syempre hindi ko na lang i-criticize si Presidente, maging bulag na lang ako sa mga kapalpakan at mga katiwalian ng Marcos administration, tulad yung marami rin nagalit sa atin doon sa mga series of balita natin, series of analysis natin sa involvement ni Martin Romualdez, as hindi lang involvement kundi pagiging mastermind along with Chis Escudero sa flood control anomaly. So marami na nag-like sa atin doon. So yun ang problema. Kumbaga pinagtatawanan natin yung mga bobotante ng mga DDS, pero kung matrap tayo, maging one-sided lang tayo, maging pro Marcos lang tayo na tama o mali, pro Marcos pa rin, bulag tayo sa mga katiwalian, yung pinagtatawanan natin mga bobotante, kasama na rin tayo doon. Wala, ang pagkakaiba lang, may bobotante si Duterte,
may bobotante rin si President Bongbong Marcos. Masaya ako dahil kahit kukunti lang dito tayo dito sa Vlogcaster channel, pero matalino naman. Kumaga mas importante sa atin yung katotohanan at yung pagmamahal sa bayan, hindi yung pagmamahal sa politiko. So yun, kaya kung gusto nyo yung nag-unlike at subscribe sa channel natin, so ibig sabihin yun mga bobotante talaga na gusto lang nila araw-araw, gabi-gabi banata natin si Sara, si Digong. Pero pag binanata natin si President Marcos, unsubscribe na sila. Ayaw ko na sa'yo, goodbye, gano'n. So trap ka na sa echo chamber kasi ine-echo lang kung anong gusto mo pa marinig, yun lang ang mga news binabasa o pinapanood nyo. So echo chamber ka na, trap ka na talaga doon. Yung nag-echo lang kayo lahat ng mga bulag ka na sa realidad. Hindi mo na alam kung anong totoo. Hindi mo na alam kung or you refuse to believe what is the truth. Kasi yun lang ang pinipit sa'yo. Kaya as I was saying earlier, importante talaga, you also watch independent channel like dito kay Vlogcaster because you will get the truth. Kasi ibig sabihin, you will see the full picture. Makikita mo yung buong larawan, yung katotohanan. Kasi hindi tayo bias binabanata natin sila Sara. In fact, 80% nga ng banat natin or 90% banat natin sa mga Duterte. Pero at the same time, hindi rin tayo bulag sa mga katiwalian sa Marcos administration. Including itong kapalpakan sa pag-anunsyo kay Saldico, sa issue ni Saldico. So, open your mind, sayang rin naman, mamimiss ko kayo kung mag-unsubscribe kayo, pero sa tingin ko mas malaki mawalan sa inyo. Kasi embes maging matalino kayo, maging bobo na kayo. Kasi embes you open up your mind to see na independent lang talaga si VAT, kaya ganito tayo. But you will get more information from me. Kumbaga, pakinggan mo yung good things kay Marcos na binobroadcast yung mga bayaran vloggers niya, and then pakinggan mo rin yung bad things, and then mag-decide ka. Pakinggan mo rin yung mga criticisms kay Presidente or panoorin mo dito sa vlog na ito, and then you decide sino bang paniwalaan mo, you decide. Pero kung kaagad-agad mag-unsubscribe ka na, so you are living in an echo chamber. Yung kayo lang lahat nagpe-praise lahat kay Presidente. Ganun rin ang mga DDS, they are also living in the Duterte echo chamber. So you're also living in the Marcos echo chamber. So you are one. Ito yung sinasabi nila Kruger effect ang echo chamber gumagawa ng Kruger effect. Yung Kruger effect, sabi ng psychologist, especially yung si Dr. Kruger, napakatanga mo, hindi mo pala alam tanga ka. So ganyan ang nangyayari kung nasa echo chamber ka. Akala mo dahil iisa lang iisa lang ang pinag-uusapan nyo or nababasa nyo, pinapakinggan nyo. Oh, ang galing-galing ni President Marcos, ganun. Oh, ang corrupt ni Sara Duterte, ganun. So doon ka lang, hindi mo na nakikita yung the reality on the ground. At tayo nakikita natin yun dahil independent nga tayo. So before you hit that unsubscribe button, ask yourself muna kung gusto mo ba maging tatanga-tanga doon sa loob ng echo chamber
nag-echo lang kayo yung the kind of news na gusto nyo. Either pro Duterte lang or pro Marcos lang or kwan kayo, open-minded kayo sa negative and positive news. Tayo naman una, nag-salute pa tayo kay Presidente. Akala natin totoo yung news kay Saldico. Yung pala mali. So, dapat you should be open to the truth. Hindi lang yung bias lang umiiral sa inyo. So, yun lang po ha. So, thank you very much ha. Yun lang, gusto ko lang i-discuss itong echo chamber effect. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.